Marami pong dahilan kung bakit ipinag-utos ng mga otoridad na dapat ay 6 feet ang lalim ng hukay para sa libingan ng mga namatay. Bandang 1600s, lagana po ang grave robbers o nagnanako ng mga bangkay upang pagkakitaan at ibenta sa medical schools na kailangan ito para sa kanilang mga anatomical study at dissection. Dahil dito, maraming tao sa Europa ang tinatabunan ng malalaking bato ang libingan ng kanilang mahal sa buhay o binabakuran po ng bakal. Gayunman, mahusay pa rin gumawa ng tunnel papunta sa kabaong ng mga bangkay ang grave robbers na noon ay kilala din sa tawag na resurrectionist. Kapag bantay sarado ang mga sementeryo, pinag-iinitan naman ng mga grave snatchers o robbers ang tinatawag na potter's field o pinaglilibingan sa mga mahihirap, mga slaves at hindi kilalang mga tao na walang marker ang resting place. Sumikat din ang dalawang Brito na sina Burke at Hare na pumatay na talaga ng kapwa-tao. Sobrang naman desperado ito, no? Pumatay ng kapwa upang palitawin na hinukay nila ang bangkay at saka ibinebenta sa medical schools na kapos sa mga bangkay na pwedeng pag-aralan. Umaabot po sa 40,000 kada taon na nawawalang mga bangkay sa mga sementeryo sa Europa at USA kung kaya't napilitan ng mayayaman na bumili ng burglar-proof grave vaults na yari po sa bakal, bagay na hindi naman afford ng mahihirap. Nang mamatay ang may 100,000 katao sa Great Plague of London, nagsagawa po ng lockdown at doon sinimulang laliman ang pagbabaon sa mga namatay sa sakit at ang utos ay batay sa height ng taong namatay o 6 feet deep. Hindi raw pwedeng napakababaw ng hukay dahil baka madaanan at mahukay ng malakas na farming equipment o baka mahukay ng hayop lalo na ng mga aso. Napag-isipan din ng mga otoridad na hindi maari na sobrang lalim ang hukay kagaya halimbawa ng 10 feet dahil baka malagi sa panganib at hindi na makaahon ng sepulturero. Baka dalawa na silang mabaon doon. Oo. Tama lang daw at safe na 6 na talampakan ng lalim ng hukay dahil mahihirapan at matatagalan ng hukayin ito ng iba pang nag-aambisyon na maging grave robbers.